Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Panibagong araw, panibagong kwento na naman ang ating mapapakinggan. Samahan niyo po kami hanggang sa dulo. Atin pong tunghayan ang kwentong pag-ibig nina Vivian at Brandon. Nanlaki ang mga mata ng mga kasambahay nang makita nila ang kanilang among si Vivian habang mabilis itong naglalakad pabalik sa mansyon, dala ang maleta nito. Ma'am, akala ko po ba may flight po kayo mamayang papuntang US ngayon? Kinakabahang tanong ng isang katulong na nakasalubong ni Vivian. Mariing tinitigan ni Vivian ang katulong at bakas sa mukha nito ang kaba. Bukod sa kaharap niyang katulong, may iba ring mga katulong sa harap ng mansyon na para bang gusto siyang pigilang pumasok. Nasaan si Lander? Paghahanap ni Vivian sa kanyang fiancé. Ngunit ang pagbanggit niya sa pangalang ito, mas lalo lamang nagpaputla sa mga muka ng kanilang mga katulong. Wala nang nagawa ang lahat nang walang tigil na lumakad si Vivian papasok sa kanilang mansyon. Para bang kusa siyang dinala ng kanyang mga paa patungo sa kanilang silid ng kanyang mabait na fiancé. Ma'am Vivian! Biglang pigil lang katulong na si Berta kay Vivian. Napahinto naman ang dalaga sa paglalakad. Isang malungkot na ngiti ang iginawad ni Vivian sa kanyang pinagkakatiwalaang katulong. Di ba, Berta? Ikaw ang nag-text sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi malalaman ni Lander na ikaw ang nagsabi sa akin ng kabulastugan niya. Napayuko lamang si Berta habang nakikinig. Ma'am, kapag po binuksan niyo ang pinto na yan, hindi niyo na po may babalik sa dati ang lahat. Agad na namuo ang luha sa mga mata ni Vivian dahil sa sinabi ni Berta. Tama si Berta. Sa oras na mabuksan niya ang pinto, ang kasalang pinapangarap niya, ang pagmamahal niya sa kanyang fiancé, ang tiwala niya rito at ang 5 taon nilang pagsasama. Lahat ng ito, guguho. Dahan-dahang binuksan ni Vivian ang pinto gamit ang kanyang spare key nang hindi gumagawa ng kung anumang ingay. Sa maliit na awang ng pinto, para bang nakita ni Vivian ang aktwal na pagguho ng kanyang mundo. Sa ibabaw ng malambot na kamang tinutulugan nilang magkatabi tuwing gabi, nadatnan niya ang kababuyan ng kanyang fiancé at ng sekretarya nito. Sa puntong yun, walang luhang tumulo sa mga mata ni Vivian. Sa halip ay napuno siya ng galit at puot. Ma'am, saan po kayo pupunta? Takang tanong ni Berta nang magsimula ng magmarcha paalis si Vivian. Tutuloy ako papuntang US. Sabihan mo ang lahat ng mga katulong na huwag sasabihing bumalik ako. Pakibura din ng CCTV footage. Durog na durog si Vivian habang bumabiyahe patungong US. Pakiramdam niya, hindi niya na kaya pang harapin si Lander. At tuwing makikita niya ito, maaalala niya lamang ang kababuyang nasaksihan niya. Pagkatapos ng mahabang biyahe, sa wakas, narating rin ni Vivian ang kanyang destinasyon. Nakatayo siya sa labas ng isang engrandeng gate. Napalunok na lamang si Vivian. Pakiramdam niya, isa siyang sisiw na gustong pasukin ang lungga ng isang mabangis na leon. Maya-maya pa, biglang iniluwa ng gate ang isang matipunong binata na para bang hindi pa masayang makita si Vivian dahil sa walang emosyon nitong muka. Brandon. Kabadong wika niya bago muling napalunok ng sarili niyang laway. Tinitigan ni Brandon ang fiancé ng kanyang kapatid at ibang-iba na sa dati nitong imahe. Para bang galing ito sa kung saang kagubatan dahil sa gulo ng itsura nito. Anong ginagawa mo rito sa US? Pakasalan mo ko. Walang alinlangang sambit ni Vivian bago napapikit.
Ano? Nasisiraan ka na ba? Wala akong oras para makipaglokohan sa'yo, Vivian. Pumunta ka na sa kondo mo at magpahinga. Walang emosyong dagdag ni Brandon at takmang isasara na niya sana ang gate, ngunit natigil siya dahil kay Vivian. Si Lander. Niloko niya ako. Bahagyang kumunot ang noo ni Brandon habang nakalingon sa dalagang umiiyak na ngayon. Kilala niya si Vivian at alam niya kung gaano ito kabaliw kay Lander. Alam niyang hindi ito gagawa ng kung ano-anong kwento tungkol sa kanyang kapatid na nasa Pilipinas. Habang ako, wala akong ginagawang iba kundi magtrabaho para maging maayos ang kinabukasan namin. Pero siya, nakikipaglampungan lang sa kanyang sekretarya. Nandidiri ako. Nandidiri ako sa sarili ko dahil niyayakap ko siya tuwing matutulog kami. Niyayakap ko ang ganong kababoy na lalaki. Tuluyan na niyang nabitawan ang hawak niyang maleta dahil sa pag-iyak. At gusto mo akong gamitin para makaganti ka? Alam mo namang hindi kami okay, di ba? Gusto mo guluhin ang buong pamilya namin? Mabilis na humakbang si Brandon palapit kay Vivian, dahilan upang mas lalong hindi makahinga si Vivian dahil sa lapit ni Brandon. Nahihibang ka na ba? Iniangat ni Vivian ang kanyang tingin upang makita ang mukha ni Brandon. Oo, Brandon. Nahihibang na ako at gusto kong gumanti sa kapatid mo. Gusto kong iparamdam sa kanya ang betrayal na nararamdaman ko na pinaramdam niya sa akin. Habang mariing nagtititigan ang dalawa, hindi maiwasan ni Vivian na mapalunok ng sarili niyang laway. Sino ba naman kasi ang hindi kakabahan sa presensya ng isang Brandon Sandoval? Matalino, may sariling yaman, international businesses, at isang kilalang architect na graduate sa isang kilalang international school na may Latin honors. Ito ang dahilan kung bakit si Brandon ang pinakamalakas na armas na magagamit ni Vivian laban kay Lander. Dahil noon pa man, alam na ni Vivian na ang kanyang fiancé na si Lander ay may malaking insecurity sa successful nitong kapatid. Kaya naman mas pinili ni Brandon ang lumayo at magkaroon ng sariling buhay sa US. Okay, follow me. Tipid na sagot niya sa kawalang ano-anong pumasok sa gate ng kanyang mansyon. Agad din namang sumunod sa kanya si Vivian. Pagkatapos ng araw na yon, wala nang balita pang narinig kay Vivian. At umabot ang katahimikang iyon ng 2 linggo. Ang huling text message na natanggap ni Lander kay Vivian ay ang pagsasabi nito na maghiwalay na sila. Labis ang saya ni Lander noong mga panahon na yon. Maging ang sekretarya niyang si Stacy ay tuwang-tuwa rin dahil hindi na nila kailangan pang magtago at makakawala na rin si Lander sa boring na relasyon nila ni Vivian. Ang hindi niya alam, isa palang malaking bomba ang hinahanda ni Vivian para sa kanya. This is Vivian, my fiancé. Nanlaki ang mga mata ng mga magulang ni na Brandon at Lander dahil sa sinabi ni Brandon. Ang ilang pinsan nila nabitawan pa ang kutsara at tinidor dahil sa gulat. Teka anak, anong sabi mo? Mariin ngunit kabadong tanong ng ina nilang si Feliz. Nagkaroon ng isang malaking salo-salo dahil sa pag-anunsyo ni Brandon ng pag-uwi niya sa Pilipinas. Ngunit mukhang sina Brandon at Vivian ang may engrandeng pasabog sa kanilang pamilya. Nonsense! Nahihibang ka na ba, Vivian? Singhal ni Lander na napatayo pa dahil sa inis. Agad na kumapit si Vivian sa braso ni Brandon na para bang natatakot. Mariin namang napatingin si Brandon sa kanyang kapatid.
Alam niyang parte lamang ng pagpapanggap nila ang ginawang pagtatago ni Vivian sa kanyang likod. Pero para bang may inis siyang nararamdaman nang harap-harapan niya nang makitang sinisigawan ni Lander ang dalaga. Hindi perpekto ang kanilang pamilya, ngunit hindi sila pinalaking binabastos ang mga babae. Wala naman po siguro akong sinisirang relasyon. Hiwalay na sina Kuya at Vivian. At may iba nang kinakasama si Kuya. Sarkastikong napatingin si Brandon sa babaeng katabi ni Lander na nakasuot ng mamahaling damit at plakado sa make-up. Ito ay walang iba kundi ang dating sekretarya ni Lander na si Stacy. Pero kahit na, Brandon, ex-fiancé ko ang babaeng yan. Inis na sagot ni Lander. Dahil sa kaguluhan, napahimas na lamang ng ulo ang kanilang ama na si Matias. Magsitigil na kayo, Brandon, Vivian. Maupo muna kayo. Alam kong pagod pa kayo sa biyahe. Lander, that's enough. Tama si Brandon. Walang dahilan para magalit ka dahil hiwalay naman na kayo. Seryosong sabi ni Matias, dahilan upang matahimik si Lander. Agad namang sinunod ni Vivian at Brandon ang utos ni Matias. Matapos makasama si Brandon ng ilang linggo, napagdanto ni Vivian na malaki ang pagkakapareho ni Brandon sa kanilang ama pagdating sa ugali. Nagpatuloy sila sa pagkain, ngunit nanatili ang tensyon sa hapagkainan. Para bang hirap ang mga kasama nila na lumunok ng pagkain dahil sa kaba. So, kailan ang kasal nyo? Tanong ni Matias, dahilan upang muling mainis si Lander. Papa naman, itotolerate mo na naman si Brandon. Siguradong iniinis lang ako niyan, kaya't nakipagkasundo siya kay Vivian. Mabigat na bumuntong hininga si Matias sa kanilingon si Lander. Kung naiinis ka, sana hindi mo pinakawalan si Vivian noon at pinalit sa babaeng... Masungit niyang nilingon ang babaeng katabi ni Lander sa kabumuntong hininga. Never mind. Umiiling na saad ng Don, saka muling nag-focus sa pagkain. After 3 months po ang kasal namin. Gusto namin gawing special ang araw na yon, kaya medyo matagal po ang paghahanda. Ngumiti naman si Matias na parang kani-kanina lang ay parang dragon na bubuga na ng apoy sa isa niyang anak. Ganoon ba? Then, kung may kailangan kayo, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin, Vivian. Napailing na lamang si Doña Feliz dahil sa inaasal ng kanyang asawa. Alam niyang paborito nito si Vivian. Dahil sa paghihiwalay nila ni Lander, mas lalong naging mapait ang tingin ni Matias sa kaniyang panganay. Mas lumala pa nga ito nang ipakilala ni Lander ang bago nitong kasintahan na dati nitong sekretarya. Bukod pa rito, si Brandon din ang paboritong anak ni Matias. Kaya naman alam ni Feliz na nag-uumapaw sa saya ang kanyang asawa ngayong nasa harapan niya ang 2 taong paborito niya. Pagkatapos ng kainan, nagkanya-kanya ng pasok sa kwarto ang mga tao. Ang iba nilang mga pinsan ay sinundo na ng kani-kanilang mga driver. Katulad ng inaasahan ay sa iisang silid matutulog sina Vivian at Brandon. Halos hindi makahinga si Vivian habang nakaupo sa dulo ng kama at naririnig ang pagtulo ng tubig sa shower room. Mula sa kanyang kinauupuan, nakikita niya ang malabong refleksyon ni Brandon sa shower. Pilit niyang iniiwas ang tingin niya, ngunit para bang may magnet na humihila rito pabalik sa pinto ng shower. Aatakihin yata ako sa puso. Mukhang kailangan kong tawagan si Berta at humingi ng medical advice. Kabadong saad niya sa kadenial ang numero ni Berta. Pero bago pa man niya matawagan si Berta,
Wala namang kamalay-malay si Vivian na binuksan na pala ni Brandon ang pinto ng shower at nakatingin ang binata sa kanya. Hindi ka ba magsha-shower? Anak ng kabayo! Nabitawan ni Vivian ang hawak niyang cellphone. Dahil sa gulat, ngunit halos matunaw na si Vivian nang tumama ang kanyang mga mata kay Brandon. Tanging tuwalya lamang ang nakabalot sa pang-ibaba nitong katawan at marami pang butil ng tubig ang naiwan sa pang-ibabaw nitong katawan. Sa sobrang aligaga, muntikan pa ngang sumemplang si Vivian sa sahig. Dahil dito, mas lalong nagtaka ang inosenteng si Brandon. Meron ka bang sakit? Takang tanong pa nito dahil sa pamumula ng mukha ni Vivian. Lalapit pa nga sana siya upang hawakan ang noo ni Vivian, ngunit agad na gumulong si Vivian patungo sa kabilang dulo ng kama. Nagulat pa nga si Brandon dahil sa pamumula ng mukha ni Vivian. Lalapit pa nga sana siya upang hawakan ang noo ni Vivian, ngunit agad na gumulong si Vivian papunta sa kabilang dulo ng kama. Nagulat si Brandon dahil hindi niya alam na pwede palang pang-Olympics si Vivian. Oo, okay lang ako. Sige, mag-shower na ako. Nagmamadali, saka dire-diretsyong lumakad siya papasok sa shower. Habang nasa loob ng shower, napapikit na lamang siya habang pinapagalitan ang kanyang sarili. Hindi niya alam kung bakit siya nagkaganoon kanina at kung ano-ano ng kahibangan ang pumasok sa isip niya matapos makita si Brandon. Hindi naman kasi siya ganoon kay Lander noon. Sa 2 linggo na nagsama sila sa iisang bubong sa US, dahil wala namang sariling bahay roon si Vivian, napansin rin ni Vivian na sa paglipas ng bawat araw, unti-unting nagiging weird ang kanyang pakiramdam sa tuwing malapit si Brandon. Nang makalabas siya, nadatnan niyang abala si Brandon sa pagguhit ng structure ng isang building at ni hindi man lang nito napansin ang paglabas ni Vivian sa banyo. Napailing na lamang si Vivian at tahimik na natawa. Matalinong lalaki si Brandon, may magandang image at successful ang mga business. Isa pa ay napakagwapo nito. Noong una, natakot si Vivian na baka mahulog ang loob niya kay Brandon. Ngunit mabuti na lamang at mukhang malabo yung mangyari dahil sigurado siya na hindi magkaka-interes sa kanya si Brandon. Tanging trabaho at negosyo lamang kasi ang inaatupag nito. Mauna na akong matulog . Uwi ka ni Vivian, saka nahiga na sa kama. Sandali muna niyang pinagmasdan ang binata. Dahil dito, napatingin rin si Brandon sa kanya. May problema ba? Wala naman. Pero, curious ako, Brandon. Bakit nagtatrabaho ka pa bilang architect? Kahit may mga negosyo ka na, hindi ka ba napapagod? Napatingin naman si Brandon sa kanyang ginagawa. Nag-aalinlangan kung sasagutin ba niya ang tanong ni Vivian o hindi. Actually, ito na ang huli at pinakamalaking project ko. Dahil sa sinagot ng binata, agad na napabangon si Vivian upang tingnan ang dinodrawing ni Brandon at kahit hindi na siya isang architect, napaawang ang bibig niya sa sobrang pagkamangha. Oh my gosh! Parang dream castle ko yan . Really? Mabuti naman at nagustuhan mo. Medyo nag-aalala ako kung ito na bang ipapasa ko. Marami pa akong ibang draft, pero hindi ako makapag-decide. Nagulat si Vivian nang makita ang munting ngiti ni Brandon. Hindi naman kasi ito palangiti. Saan ba yan itatayo? Museum ba yan? Isa itong theater. Isang malaking project na itatayo sa Paris. Noong maliliit pa kami, lagi kaming dinadala ng mga magulang namin para dumayo sa iba't ibang lugar at manood ng mga play at classical drama. Kaya pangarap ko rin na magtayo ng isang theater na magkikilala sa buong mundo
Napangiti na lamang si Vivian habang nakikinig. Ang galing mo naman, Brandon. Wala sa sariling saad niya. Napalingon si Brandon sa kanya dahil sa sinabi nito. Bigla namang natawa si Vivian upang itago ang hiya niya. Sorry. Ang ganda kasi. Sabi mo, kamukha ito ng dream castle mo. Yun pa rin ba ang gusto mo ngayon? Nahihiyang napalingon si Vivian kay Brandon dahil sa tanong nito. Hindi na no. Nung bata ako, oo. Ngayon kasi, hindi na. Ang dream house ko ngayon? Hindi naman kailangang malaki. Gusto ko yung sapat lang para sa akin at sa magiging anak at asawa ko. May farm sa harap ng bahay ko at terrace kung saan makikita mo ang magandang view habang umiinom ng kape. Napako ang tingin ni Brandon kay Vivian dahil sa mga sinabi nito. Agad namang na-realize ng dalaga na masyado na pala siyang maraming sinasabi. Baka nakakaistorbo ako sa'yo, Brandon. Sige, matutulog na ako. Agad na sabi ni Vivian sa katumalikod at binalot ang sarili sa kumot. Isang iling naman ang ginawa ni Brandon at hindi mapigilang mapangiti habang ipinagpapatuloy ang kaniyang ginagawa. Kinabukasan, naunang magising si Vivian at nagulat siya nang madatnan si Brandon na nakatulog sa mesa nito. Tiningnan ni Vivian ang oras at nang makitang mag-aalas 6 na, hindi na niya naiwasan pang mag-alala para sa likod ng binata na siguradong nangangalay na ngayon. Maingat siyang naglakad palapit kay Brandon upang silipin ang mga papel na nakakalat sa paligid nito. At nang makita niya ang natapos na plates, ay napangiti na lamang si Vivian at hindi maiwasang mamangha. Hindi niya inaasahan na may igaganda pa pala ang nakita niya kagabi. Ang galing! Muli niyang sabi habang natatawa at hindi makapaniwala. Napalingon naman siya kay Brandon na natutulog pa rin. Ang galing mo, Brandon. Naghilamos na si Vivian at nagsipilyo nang hindi ginigising si Brandon. Pagkatapos mag-ayos, bumaba siya at dumiretso sa garden ng mansyon kung saan naroon ang ibang mga katulong na agad siyang binati. Bigla niya tuloy na miss si Berta, ang katulong niya sa mansyon nila ni Lander na balita niya noon ibinenta na ni Lander ang mansyon. At speaking of the devil, Bakit hindi mo kasama si Brandon? agad na napalingon si Vivian matapos marinig ang boses ni Lander sa kanyang likod. Natutulog pa siya. Tanging sagot ni Vivian, saka muling tinuon ang tingin sa mga bulaklak. Isang sarkastikong tawa ang isinagot ni Lander sa kanya. Hindi ko alam kung anong ginawa ko sa'yo, Vivian. But one thing is for sure. Hindi kayo totoong nagmamahalan. Kilala ko ang kapatid ko. Alam kong walang panahon yun, Vivian, para kumilala ng babae. Inis na inis naman si Vivian matapos marinig ang sinabi ni Lander. Tama ka, palaging busy si Brandon. Pero for your information, hindi niya ako inakit o ano. Aksidente kaming nagkita sa US. And I figure out na mas type ko pala siya kaysa sa'yo. Gusto mo talagang maging childish siya, Vivian. So inaamin mong nag-cheat ka sa akin nung nasa US ka. Marahas na dinuro ni Lander ang dibdib ni Vivian dahilan upang mapaatras ang dalaga. Paulit-ulit itong ginawa ni Lander habang patuloy pa rin ito sa pagsasalita ng kung ano-ano. Lander, tumigil ka na! Banta niya nang makitang palapit na siya sa malaking garden pond dahil sa kakatulak sa kanya ng lalaki. Bakit? Tama naman ang mga sinabi ko, di ba? Natatakot kang marinig ang totoo. Isang marahas na pagtulak ang ginawa ni Lander dahilan upang mapasigaw na lamang si Vivian sa takot. Ngunit agad na may humawak sa kanyang likod dahilan upang hindi siya tuluyang matumba.
Sira na ba ang ulo mo? Seryosong saad ni Brandon habang mahigpit na hawak ang kamay ni Lander. Napalunok naman ng laway si Vivian habang nakasuporta pa rin ang isang braso ni Brandon sa kanyang likod. Kung natuluyan siyang mahulog, baka nabagok na ang ulo niya sa mga malaking batong nasa pond. Dahil dito, mas lalong nag-init sa galit si Vivian sa walang kuwenta niyang ex-fiancé. Marahas na hinila ni Lander ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Brandon at dire-diretso nang umalis. "Thank you." Nakayukong sabi ni Vivian na ngayon ay naiiyak na. Napatingin si Brandon sa paa ni Vivian at nang makitang may galos ang makinis nitong binti, napaigting na lamang ang panga nito dahil sa namuong galit na bigla niyang naramdaman kanina nang maabutan si Lander na marahas na tinutulak si Vivian. Sumama ka sa akin. Tanging sabi na lamang niya saka naglakad na habang hawak ang kamay ng babae. Masunuri namang sumunod ang dalaga at dinala na nga siya ni Brandon pabalik sa kanilang silid. Agad nitong hinalungkat ang first aid kit upang hanapin ang mga kailangan niya upang magamot ang sugat ni Vivian sa paa. "Maliit lang naman to, hindi ko nga naramdaman eh." Napasilip na lamang siya kay Brandon dahil sa napakaseryoso nito ngayon. Huwag ka nang lalabas rito sa mansyon nang di mo ako kasama. Seryosong sagot nito, saka diretsyong lumuhod upang linisin ang sugat ni Vivian. Teka, kaya ko na." Nahihiyang sabi niya, ngunit masungit lamang siyang tinitigan ng binata. Kaya mo? Kung hindi ako dumating kanina, baka ulo mo ang nabasag ngayon. Napayuko na lamang si Vivian dahil tama naman ang sinabi ni Brandon. Ngunit hindi rin naman inasahan ni Vivian na nangyari yun. Noon naman kasi ay hindi siya nagagawang pagbuhatan ni Lander ng kamay o itulak-tulak tulad ng nangyari kanina. Gusto mong gumanti sa kanya, pero kung ngayon palang ganito na ang nangyari, baka mas mabuti nang tumigil ka na. Hindi mo alam kung ano ang kayang gawin ni Kuya. Taka namang napatingin sa kanya si Vivian matapos marinig ang sinabi nito. "Bakit? Meron ba siyang ginawa sa'yo noon?" Huwag mo nang alamin yon. Masungit na sagot niya, saka nagpatuloy sa paglilinis ng sugat ni Vivian. Pagkatapos malinis ang sugat ng dalaga, bumaba naman na sila para mag-almusal na para bang walang nangyari. Hindi pa rin naaalis sa isip ni Vivian ang pag-uusap nila kanina ni Brandon. At habang nakatingin kay Lander, ewan niya ba kung bakit patay na patay siya rito noon. "Grabe ka naman makatingin. Nangihinayang ka ba?" Mataray na saad ni Stacy kay Vivian nang mahuli niyang nakatingin ito kay Lander. Napaangat ng tingin ang magkapatid matapos marinig ang sinabi ni Stacy. Napangiti pa nga si Lander na para bang natuwa pa sa sinabi ng kanyang nobya. "Nagpapantasya na naman tong babaeng to." Bulong ng isang katulong na narinig ni Vivian at Brandon. Bumuntong hininga naman si Vivian bago sumagot. "Nagre-reflect lang ako sa mga maling nagawa ko, Stacy." Sarkastikong saad ni Vivian, saka muling tinitigan si Lander. Agad namang nainsulto ang dalawa dahil sa ginawa ni Vivian. "Kung makapagsalita ka, kala mo naman ang linis mo? Ikaw nga tong tumuhog ng magkapatid." Ikaw, anong tinuhog mo? Boss mo na may fiancé?" Nanlaki ang mga mata ni Stacy. Napalingon siya kay Lander na para bang naghahanap ng kakampi. Ngunit umiwas lamang ito ng tingin sa kanya. "Nangihinayang ka lang. Yun yung sabihin mo." Marahas na tinusok ni Vivian ng tinidor ang hotdog na ulam niya dahil sa gigil kay Stacy. "Bakit naman ako manghihinayang? Kung ikukumpara ang mga kasintahan nating dalawa, mas guwapo naman tong sa akin." Sabay kapit niya sa braso ni Brandon.
Sabay namang muntikang mabilaukan sina Brandon at Lander dahil sa sinabi nito. Napatingin si Brandon sa kamay ni Vivian na nakahawak sa kanyang braso habang tinatago ang pamumula ng kanyang pisngi. Alam niyang hindi ganito makipag-away si Vivian, ngunit mukhang gusto lamang nitong inisin si Stacy. Gayunpaman, hindi alam ni Brandon kung bakit ang bilis ng tibok ng kanyang dibdib. Just stop, okay? Kumain na lang tayo. Inis na sabi ni Lander habang nakatingin kay Stacy. Pagkatapos nilang mag-almusal, nagulat na lamang sila nang biglang dumating ang ama ng magkapatid at nagmamadali itong kunin sina Vivian at Brandon upang isama sa kanilang azucarera o farm ng mga tubo. Tumagal rin ng ilang oras ang biyahe. Pagkarating nila, agad sila nitong ipinasyal sa paligid. Sa tingin niyo ba ay kaya niyong i-manage ito kapag kinasal kayo? Nanlaki ang mga mata ni Vivian matapos marinig ang sinabi ni Matias at agad na napalingon kay Brandon. Wala naman kasi talaga sa plano nila ang magsama pagkatapos ng kanilang kasal. Lilipad rin sila patungong US at magkakanya-kanya ng buhay. After 2 years, magdi-divorce din lamang sila. Itong buong farm ang ireregalo ko sa inyo kapag ikinasal kayo. Ibigay niyo na lang po kay Kuya at Stacy. Balak po kasi naming bumalik sa US after ng kasal. Kung hindi sa'yo, huwag na lang. Tanging sagot ng Don. Napalunok naman si Vivian dahil ramdam niya ang pagiging seryoso ng boses ni Brandon. Alam niyang hahantong ang usapan sa pagtatalo ng mag-ama. Malalim na bumuntong hininga si Brandon. Anak niyo rin po si Kuya. Napaiwas na lamang ng tingin si Vivian na para bang wala siyang naririnig. Tama naman kasi si Brandon. Noon pa man, kitang-kita na ni Vivian ang favoritism na siyang nagpapalala sa alitan ng magkapatid. Mukha lamang mabait si Matias sa kanila. Pero kapag na-disappoint ito, kaya nitong baliwalain kahit ang sarili niyang kadugo. Nang biglang mag-walk out si Brandon, agad siyang sinundan ni Vivian. Maya-maya pa, bigla na lamang napahinto si Brandon sa paglalakad. Gusto ko munang mapag-isa. Okay. Malungkot na sagot ni Vivian at hindi na sumunod pa kay Brandon. Buong maghapon na naiwang mag-isa si Vivian at pakain-kain na lamang ng mga prutas na nasa farm inn. Ilang trabahador na rin ang napadaan at bumati sa kanya, ngunit may isang napahinto upang magpahinga. Eneng, madilim na ang langit. Umalis na rin si Don Matias. Nasaan na si Sir Brandon? Bakit ka iniwan mag-isa? Pabalik na po yun. May nangyari po kanina at gusto raw po niyang mapag-isa. Mag-isa? Madilim na. Po? Bakit po? May problema po ba kung madilim na? Agad na tumango ang matanda bilang sagot sa kanyang katanungan. Hindi mo ba alam na may phobia si Sir sa madidilim? Alam ng lahat yan dito sa farm. Dati kasi, nag-away sila ng kuya niya at kinulong siya sa isang basement ng mag-isa lang. Isang araw bago siya nahanap dahil may trabahador na nakarinig sa ingay niya. Simula nun, ayaw na ni Sir sa mga madidilim kasi parang na-traumatize na siya. Agad na napatayo si Vivian matapos marinig ang sinabi ng matanda. Agad siyang nagpasama rito upang mahanap si Brandon. Tinawag rin nila ang ilan pang mga trabahador na nasa labas upang tumulong. Ngunit sa laki ng lupain ay hindi ito naging madali. Ma'am, wala po doon. Uwi ka ng isang trabahador. Napasapo na lamang si Vivian sa kanyang ulo dahil hindi pa rin nila mahanap si Brandon.
Hindi siya makakampante hanggang sa hindi niya nakikita ang binata, lalo na at ngayon lamang niya nalaman ang isang importanteng impormasyon tungkol sa binata. Maya-maya pa, isang trabahador na pasipul-sipol ang dumating habang nilalaro ang isang susi sa kanyang kamay. Jude, saan ka galing? Tulungan mo kaming hanapin si Sir Brandon. Saad ng isang trabahador kay Jude. Galing ako sa lumang bodega. Nilak ko lang kasi baka pasukin na naman ng kung ano-anong mga hayop. Matapos marinig ang sinabi ni Jude, agad siyang hinila ni Vivian patungo sa sinasabi nitong lumang bodega. Dalhin mo ako doon! Utos ni Vivian sa kapinaliwanag kay Jude ang nangyayari. Dahil sa nalaman, tarantaring iginiya ni Jude si Vivian patungo sa bodegang tinutukoy niya. Nagmamadali nila itong binuksan at hindi pa man tuluyang nabubuksan ang pinto, isiniksik na ni Vivian ang sarili niya para lang makapasok kaagad. Brandon! Agad na napatakbo si Vivian palapit kay Brandon na nakaupo lamang sa isang gilid at puno ng pawis. Nanlalamig rin ang mga kamay nito at nanginginig. May kaunting mga luha sa mata ng binata, ngunit pinipigilan nitong tumulo. Agad na lumuhod si Vivian upang damayan siya. Tumama ang kanyang kamay sa mga daliri ni Brandon at ramdam niya ang panlalamig nito. Dahil dito, mas lalong sumama ang loob ni Vivian. Bakit ka nandito? Wala sa sariling napayakap na lamang si Vivian kay Brandon habang umiiyak. Ang mga trabahador naman ay agad na kumuha ng mga telang maibabalot sa nanlalamig na si Brandon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang unfair mo, Brandon! Inis niyang sabi habang nakayakap pa rin sa binata. Kung ito ang isa sa mga dahilan kung bakit lumayo si Brandon sa kanyang pamilya, para na ring isang masamang tao si Vivian dahil sa pagdala niya kay Brandon pabalik sa pamilya nito. Habang umiiyak, hindi maiwasan ni Vivian ang mag-guilty. Sorry, Brandon. I'm so sorry. Umiiyak niyang saad. Nang makabalik na sila sa farm, kumalma na rin si Brandon at naikwento ang nangyari. Pumasok siya sa bodega upang mapag-isa, ngunit bigla siyang nakatulog at nagising na lamang siyang madilim na ang paligid at nakalock ang pintuan. Humingi ng tawad si Jude dahil sa nangyari. Wala namang kasing laman ang lumang bodega, kaya naman hindi niya na tiningnan pa ang loob. Wala siyang kaalam-alam na nasa loob pala si Brandon at natutulog. Dahil sa nangyari, naisipan ni Vivian at Brandon na magpasundo na lamang sa driver. Pagkapasok sa loob ng kanilang silid, agad nang hinanap ni Brandon ang mamahalin niyang wine. Habang pinapanood si Brandon na nagsasalin ng wine, ay nahihiyang napaiwas ng tingin si Vivian. Paano ba naman kasi? Naaalala niya pa ang pag-iyak-iyak niya kay Brandon kanina. Inabot ni Brandon kay Vivian ang isang wine glass at tinanggap naman ito ng dalaga. Salamat sa paghahanap sa akin. Sa totoo lang, hindi ako komportable. Ayokong nakikita ng iba ang kahinaan ko. Out of all people, ikaw pa talaga ang nakasaksi sa kalagayan ko. Kasalanan ko rin naman. Hindi ko muna inalam ang sitwasyon mo bago kita dinala dito pabalik sa Pilipinas. Sorry. Mas takot ka na ba sa akin ngayon? Hindi, no. After all, nakita mo rin ako sa pinakamahinang state ko. Naalala mo pa ba nung pinuntahan kita sa mansyon mo sa US? Sobrang sabog kaya ako nun at namamaga ang mga mata ko. Sira na rin yung makeup ko. In short, para akong pulubi nun. Natawa si Brandon nang muling bumalik sa alaala niya ang kawawang itsura noon ni Vivian. Aba, bakit naman natatawa ka dyan? Wala. Huwag mo nang alamin.
Natatawang sagot din ni Brandon, saka uminom ng wine. Nagpatuloy lamang sila sa pag-inom hanggang sa maisipan na nila na magpahinga. Hindi nakarating sa ibang tao ang nangyari dahil na rin sa kagustuhan ni Brandon na itago ito dahil sigurado siyang masisisante ang lahat ng trabahador sa oras na malaman iyon ng kaniyang ama. Sa kabilang banda, mas lalo namang lumala ang galit ni Vivian kay Lander. Hindi niya alam na mas may ibabaho pa pala ang pagkatao nito. Ilang araw ang lumipas, mas naging malapit sina Vivian at Brandon sa isa't isa. Napansin din ito ni Lander at para bang inis na inis siya sa tuwing nakikita niyang nakangiti si Vivian kasama ang kaniyang kapatid. Ilang beses niyang sinubukang pagbantaan si Vivian, ngunit hindi katulad ng dati, dinededma na lamang siya nito at para bang wala na itong intensyon na gumanti sa kanya. Wala na itong pake sa kanya. Dapat nga ay maging masaya roon si Lander. Pero mas lalo lamang siyang nainis dahil parang multo na lang siya kung ituring ng kaniyang dating fiancé. Mahilig ka pala sa thriller novels? Mahinang sabi ni Vivian kay Brandon na nakaupo sa kanyang harapan. Kasalukuyan silang nasa isang library na meron ring mini cafe. Napagpasyahan kasi nilang lumabas muna at magpahangin. Napatingin naman si Brandon sa pocketbook na hawak ni Vivian at hindi na niya napigilan ang kaniyang pagtawa. Ang sama mo naman, ano bang masama sa pagbabasa ng pocketbook? Depensa ni Vivian sa kanyang sarili. Sorry. Tanging nasagot na lamang ni Brandon habang natatawa pa rin. Buong buhay ko, ikaw pa lang kasi ang nakita kong pumunta sa library para magbasa ng pocketbook. Napanguso na lamang si Vivian saka muling nagbasa habang si Brandon naman natatawa pa rin. Sa huli, maging si Vivian ay natawa na lang din dahil hindi na makapag-focus si Brandon sa kanyang binabasa. Pagkatapos nilang magkape, naisipan naman nilang maglakad-lakad sa mall. Napansin ko nitong mga nakaraang araw, hindi mo na iniinis sina Kuya at Stacy. Kahit naman wala akong gawin, naiinis sila sa akin. Saka, nawalan na rin ako ng gana. Napag-isipan ko na ang childish ng gusto ko at dinamay pa kita. Kaso ayun na nga, nandito na tayo kaya antayin na lang natin ang kasal. At pagkatapos nun, babalik tayo ng US at babalik ka na rin sa dati mong buhay. Promise, hindi ko na ulit guguluhin pa ang buhay mo. Hindi agad sumagot si Brandon. Malalim na napaisip ang binata. Napatingin naman si Vivian sa kanya. Para kasing may gusto itong sabihin, pero hindi niya magawa. Maya-maya pa, halos mapabalikwas sila sa gulat nang biglang lumitaw ang isang batang babae sa kanilang harapan. Ate, kuya, naliligaw po ako. Deklara ng bata. Nagkatinginan naman sina Brandon at Vivian. Hindi kasi nila alam kung pinagtitripan lamang ba sila ng bata dahil hindi ito umiiyak kahit na sinabi nitong naliligaw siya. Sino bang kasama mong pumunta rito sa mall? At anong pangalan mo? My name is Apple. I am 4 years old. Confident na sabi ng bata. Natawa naman si Vivian dahil sa kakyutan ng bata. Kasama ko po mami ko kanina kaso nabitawan ko po yung kamay niya. Parehong napalingon sina Brandon at Vivian sa paligid sa pag-asang makikita nila kaagad ang nawawalang ina ng bata. Ngunit dahil sa dami ng mga tao sa mall, mukhang malabo itong matagpuan sa simpleng paghahanap lamang. Okay lang ba sayong sumama sa amin? Pupunta tayo roon sa assistance desk para matulungan ka namin na mahanap ang mami mo. Napatingin naman ang bata sa kanilang dalawa, ngunit mas tumagal ang tingin niya kay Brandon.
Napaiwas na lamang tuloy ng tingin ang binata dahil baka mukha siyang nakakatakot sa paningin ng isang inosenteng si Apple. Okay po. Sagot niya sa kainayos ang dala niyang backpack. Habang naglalakad, hawak-hawak ni Vivian ang kamay ni Apple. Panay pa rin sila sa pagkukwentuhan para naman hindi mabagot ang bata. Samantalang nakasunod lamang si Brandon sa kanila at nakikinig. Hindi ko alam na expert ka pala sa mga bata. Uwi ka ni Brandon kay Vivian. Napangiti naman ang dalaga. Oo, may mga pamangkin din naman ako na iniiwan sa akin minsan. Maya-maya napatigil si Apple sa harapan ng escalator, dahilan upang mapalingon sina Vivian at Brandon sa kanya. Takot po ako. Agad naman silang gumilid upang hindi harangan ang ibang tao na paakyat. Si Brandon naman ay napaluhod upang pantayan ang tangkad ni Apple. Kabado pa nga siya dahil baka matakot ang bata sa kanya at umiyak. Okay lang ba sa'yong kargahin kita? Paakyat? Alanganing tanong niya. Napangiti naman si Vivian nang lingunin siya ni Apple. Tumango ang dalaga na para bang sinisigurado nito na magiging okay si Apple kay Brandon. Okay po. Inosenteng sagot nito saka binuksan ang kanyang mga braso para magpakarga. Habang paakyat sa escalator, napangiti si Vivian. Sa paningin kasi ng ibang tao, mukha silang isang pamilya na namamasyal sa mall. Matapos madala si Apple sa assistance desk, agad na inanunsyo ang pagkawala ng bata. Mabuti na lamang at nasa bag niya ang wallet ng kanyang ina at natagpuan nila ang mga ID nito. Naku, maraming salamat sa inyong dalawa ha. Mabuti na lang talaga at kayo ang nilapitan nitong anak kong si Apple. Uy, pasensya na rin sa abala. Okay lang po yun. Napaka-bubbly nitong cute na si Apple. Mag-iingat na po kayo sa susunod. Masyado pa naman pong friendly itong anak niyo. Paalis na sana si Apple at ang kanyang ina nang biglang tumakbo ang bata pabalik kay Brandon. Bigla niyang nilahad kay Brandon ang cellphone ng kanyang ina. Naiwan ko po sa bahay ang tablet ko. Pwede ko po bang hingin ng Facebook account mo, Kuya Brandon? Napuno naman ng tawanan ang paligid dahil sa ginawa ni Apple. Nahihiyang lumapit ang kanyang ina upang kunin ang kanyang cellphone matapos i-type ni Brandon ang kanyang Facebook account. Muli silang humingi ng tawad bago umalis. Pagka-uwi naman ni Vivian at Brandon, agad silang dumiretso sa kanilang silid dahil tapos na silang maghapunan sa labas. Nag-hi si Apple. Hindi ko alam kung anong ire-reply ko sa bata. Biglang sabi ni Brandon, saka pinakita kay Vivian ang screen ng kanyang cellphone. Kasalukuyan silang nakahiga sa kanilang kama at nagpapahinga habang nagsa-cellphone. Para itong isa ng normal na gabi sa kanila na walang masyadong ganap. Tamang higa lamang habang nagsa-cellphone. Dahil sa sinabi ni Brandon, excited namang lumapit si Vivian. Nang silipin ni Vivian ang screen ng cellphone ni Brandon, hindi niya namalayan na masyado na pala siyang malapit sa binata. Napangiti si Vivian dahil sa cute na sticker na sinend ni Apple kay Brandon. Replyan mo na lang ng hello at kamustahin mo. Ginawa naman ni Brandon ang sinabi ni Vivian habang nananatili pa rin sila sa ganoong posisyon. Ang kwartong pareho nilang tinutulugan tuwing gabi na puno ng mga tawanan at masasayang usapan dahil sa kakyutan ni Apple na masigla silang ina-update ng mga cute nitong litrato. Habang natatawa, napakamot na lamang si Brandon sa kanyang ulo nang bigla siyang may ma-realize. Sa dami ng mga importanteng taong nakausap ko,
related sa mga trabaho at negosyo. Di ko alam na sa bata pa pala ako kakakabahan. Bakit? Hindi ba pumasok sa isip mong magkaanak? Kahit ni minsan? Takang tanong niya habang nakatingin pa rin sa mga pictures na sinend ni Apple habang gumagawa ito ng kanyang assignment. Ang cute-cute talaga ni Apple. Sana kung magkakaanak man ako balang araw, maging kamukha niya. Napalingon naman si Brandon kay Vivian na inosenteng tinititigan ang mga litrato ng bata. Isang ngiti ang tumakas mula sa labi ni Brandon. Hindi niya mawari kung bakit nakakatuwang pag-usapan ito kasama si Vivian. Sa dami ng taong nangungulit sa kanya noon at puro tanong kung kailan siya magkakaanak at mag-aasawa, ngayon lamang nakaramdam ng tuwa si Brandon imbes na inis. Habang halos ilang sentimetro ang layo lamang ni Vivian sa kanya, ramdam ni Brandon sa kanyang sarili ang mga bagay na noon pa man hindi niya naranasan. Sa kaniyang paningin, para bang kay Vivian lamang nakafocus ang kaniyang mundo. At ang bilis ng tibok ng kanyang puso ang siyang nagsasabi kay Brandon na sa puntong iyon, sigurado na siya sa kanyang nararamdaman. Wala sa sariling inayos ni Brandon ang buhok ni Vivian na tumatakip sa mukha nito. Dahil dito, gulat namang napalingon si Vivian sa binata. Dito pa niya na-realize na nakadikit na pala siya sa katawan ni Brandon habang nakikiusyuso sa chat nila ni Apple. Napalunok na nga lamang si Vivian ng kanyang laway dahil sa lapit ng mukha niya kay Brandon. Amoy na amoy niya rin ang mabango nitong amoy. Para bang isang tambol ang dibdib ni Vivian dahil sa bilis ng pagtibok ng kaniyang puso. Gusto niyang iiwas ang kanyang mga mata kay Brandon, ngunit parang may kung anong magnet na siyang humihila sa kanya, pabalik sa gwapo nitong muka. Sa pilitan na lamang siyang tumawa upang basagin ang kanilang katahimikan. Kukuha muna ako ng kape sa baba ha. Gusto mo? Sige. Oo, sige. Nahihiya namang sagot ni Brandon, saka iniwas ang kanyang tingin upang itago ang pamumula ng kanyang pisngi. Pagkatapos makalabas sa kanilang kwarto, agad na napasandal si Vivian sa pinto habang dinadama ang malakas na pagtambol ng kanyang dibdib. Diyos ko, ano ba itong nangyayari sa akin? Tanong niya sa sarili habang hawak pa rin ang kanyang dibdib. Guwapo naman si Brandon. Talagang guwapo siya. Yun lang siguro yun. Tama. Oo, guwapo siya. Simpleng admiration lang yun. Tama. Kasalukuyang tulog na ang mga tao at patay na rin ang ilaw sa kusina, kaya naman binuksan iyon ni Vivian upang magtimpla ng kape. Maya-maya pa, bigla na lamang kusang namatay ang ilaw, dahilan upang mapalingon si Vivian sa kanyang likod. Isang kamay ang agad na tumakip sa kanyang bibig at agad siya nitong hinila papunta sa isang sulok ng kusina. Dahil sa lakas ng impact, nasaktan pa nga ang likod ni Vivian. Lander, ano bang ginagawa mo? Inis niyang sabi habang hindi pa rin makagalaw dahil sa pagkakahawak sa kanya ng lalaki. Bigla na lamang siyang niyakap ni Lander at amoy na amoy naman ni Vivian ang alak mula sa binata. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagsamahan, hindi alam ni Vivian kung bakit parang diring-diri siya ngayon kay Lander. I'm sorry, Vivian. Please, bumalik ka na sa akin. Hindi ko pala kaya. Ikaw ang totoong mahal ko. Umiiyak, napahayag nito. Ngunit ngayon wala nang epekto ang mga salitang iyon kay Vivian. Bitawan mo ako, Lander! Gayunpaman, hindi ito pinakinggan ni Lander. Sa halip, mas lalo niyang hinigpitan ang kanyang pagkakahawak kay Vivian na para bang talagang desperado na siya.
Alam kong ginagawa mo lang ang lahat ng ito para makaganti. Nagtagumpay ka na. Nagsisisi na ako ngayon, Vivian. Please, ibalik na natin ang lahat sa dati. Ayusin na natin to. Hindi ko na uulitin pa yun. Promise. Sa akin ka lang, Vivian. I love you. Mahal na mahal kita. Marahas na itinulak ni Vivian si Lander nang simulan nitong ilapit ang kanyang bibig sa leeg ng dalaga. Dahil sa malakas na pagkakatulak niya, natumba sa sahig si Lander. Ginamit naman itong pagkakataon ni Vivian upang sana ay makaalis, ngunit natigil siya nang may biglang sabihin si Lander. Si Brandon ang dahilan, di ba? May gusto ko na sa kanya, kaya wala ka ng balak pang bumalik sa akin. Sarkastikong saad ni Lander habang nakaupo pa rin sa malamig na sahig. Habang patawa-tawa, tumayo naman si Lander. Kilala ko si Brandon at alam kong hindi talaga kayo magkarelasyon. Pero kilala rin kita at kitang-kita ko sa mga mata mo na may gusto ka na sa kanya. Napalingon naman si Vivian sa kanya. Sa puntong ito, talagang punong-puno na siya. Wala ka nang pakialam doon, Lander. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Imbes na sayangin mo ang oras mo sa panggugulo sa buhay ng kapatid mo. Bakit hindi ka nalang magsikap, ha? Para mas maging matino ang buhay mo. Alam mo, kasalanan mo rin naman talaga, kung bakit lagi kang nakukumpara kay Brandon. Dahil wala ka talagang kwenta. Muling naalala ni Vivian ang katotohanan sa kabila ng fobia ni Brandon sa dilim. Habang naaalala kung gaano kalupit ang pinagdaanan ni Brandon noon dahil sa sarili niyang kapatid, hindi niya maiwasang mandiri sa taong kaharap niya ngayon. Ang taong minsang minahal niya na ang binalik lamang sa kanya ay pagtataksil. Wala na siyang kailangan pang paniwalaan kay Lander. Bata pa lamang ito, wala na itong puso at isa ng tuso. Maging ang sarili nitong kapatid, nagawan niya ng masama. Sa baho ng pagkatao mo, dapat magpasalamat ka na lang kay Brandon na hindi niya tinangkang sirain ka. Mas pinili niyang lumayo para bigyan ka ng sarili mong mundo. Dahil tinatrato mo siya bilang kompetisyon, imbes na kapatid. Isa pa, tigilan mo na ako dahil kahit anong gawin mo, hindi na natin maibabalik pa sa dati ang lahat, Lander. Walang awang nagpatuloy sa paglalakad si Vivian palabas sa kusina nang bigla niyang marinig ang malakas na pagkabasag ng isang baso dahilan upang muli siyang matigil sa paglalakad. Vivian! Galit na sigaw niya sa pangalan ng dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Vivian matapos makita ang kamay ni Lander na dumudugo na ngayon dahil sa bubog. Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko. Wala kang alam. Dahil ikaw, lumaki kang mahal ng mga magulang mo. Akala ni Vivian may natitira pang awa si Lander na maiisip pa rin itong minsan niya ring minahal si Vivian at pinangakuan ng magandang buhay. Inasahan niya na malaki ang epekto ng environment na kinalakihan ni Lander, na hindi naman ito ginusto ang maging kung sino man siya ngayon. Ngunit mali si Vivian dahil walang alinlangang kinagis ni Lander sa kanya ang malaking parte ng basag na baso. Napapikit na lamang si Vivian sa takot at para bang nangyayari ang lahat sa loob lamang ng isang segundo. Binuksan ni Vivian ang kanyang mga mata at sumunod na bumungad sa kanya, walang iba kundi si Brandon. Brandon? Kinakabahang wika niya, saka agad na pinasadahan ng tingin ang katawan ng binatang humarang sa kanya. Napatakip na lamang ng bibig si Vivian matapos makita ang kulay pulang mansa sa damit nito. Nagsidatingan ang mga katulong at agad nilang binuksan ang ilaw dahilan upang bumungad sa kanila ang dugoang balikat ni Brandon. Diyos nyo! Diyos mio! Tulungan nyo si Sir!
singhal ng matandang katulong at agad namang nagsigalawan ang mga katulong upang pulutin ang mga nagkalat na bubog. Samantalang si Lander naman ay gulat lamang na nakatingin sa kanyang kapatid, na para bang nagulat rin siya sa kanyang nagawa. Napatakip na lamang si Vivian ng kanyang bibig nang ma-realize ang lakas ng pagkakatapon ni Lander sa bubog. Kung hindi iyon naharang ni Brandon, baka tumama ito sa kanyang mukha, lalo na sa kanyang mata. Nagkagulo ang buong mansyon dahil sa gabing yun. Agad na pinatingin si Brandon sa kanilang family doctor upang masiguro na hindi mapapano ang binata dahil sa bubog na tumusok sa kanyang katawan. Galit na galit si Matias at agad na pinaalis si Lander sa mansyon. Dahil rito, naging tensyonado rin ang hangin sa pagitan ng mag-asawang Feliz at Matias. Habang naghihintay, panay naman ang iyak ni Vivian dahil sa pag-aalala. Vivian, tumahan ka na, iha. Magagaling ang mga doktor na yon at hindi naman daw malalim ang pagbaon ng bubog. Malumanay na saad ni Matias kay Vivian sa kamarahang tinapik ang dalaga sa likod. Ang ina naman ni Brandon na si Feliz ay masamang tinitigan si Vivian. Nakasuot na ito ng roba at mukhang mahimbing na ang tulog kanina. Hayaan mo siyang umiyak at magsisi, Matias. Total, kasalanan din naman niya ang lahat kung bakit nagkagulo ang mga anak natin ngayon. Marami ang lalaki sa mundo, Vivian. At bakit si Brandon pa talaga? Mahal mo ba talaga si Brandon? O sinasadya mo lang siyang akitin para makaganti kay Lander? Hindi na nakasagot pa si Vivian. Para itong isang kutsilyong bumaon ng malalim sa kaniyang dibdib. Hindi akalain ni Vivian na ganoong klaseng tao ang minahal niya noon, na ang taong nadadamay dahil sa kagustuhan ni Vivian na paghihiganti ay si Brandon, na noon pa man ay mas pinili na sanang umiwas at maging payapa ang buhay. Galit na galit siya sa sarili niya dahil sa pagdadala kay Brandon pabalik sa kanilang mansyon at sa pagtutuos ng landas ng magkapatid dahil sa kanya. Feliz, bakit si Vivian ang sinisisi mo? Sino bang nagpalaki kay Lander? Hindi ba't ikaw? Kung hindi mo ginawang spoiled ang batang yon at napalaki ng maayos, di sana walang ganitong mangyayari ngayon. Hindi na ako sigurado kung tao pa ba ang anak kong yon o isa ng halimaw. Isang malutong na sampal ang natanggap niya mula kay Feliz dahil sa kanyang pahayag. Anak mo pa rin si Lander. At isa pa, kung meron mang nagkulang sa ating dalawa, ikaw yon. Dahil si Brandon ang palagi mong pinapaboran. Huwag na huwag mong tatawaging halimaw ang anak ko, Matias. Napatakip na lamang sa mukha si Vivian at nagpatuloy sa pag-iyak habang patuloy pa ring nag-aaway ang mag-asawa sa kanyang harapan. Sa huli, ipinagpatuloy nila ang kanilang away sa opisina kung saan napuno rin ito ng ingay ng mga babasaging gamit at marahas na sigawan. Pagkatapos ng ilang oras, lumabas rin ang doktor at mga nurse at dahil si Vivian na lamang ang naiwang naghihintay, ay siya ang unang nakapasok upang makita ang binata. Payapa lamang na nagbabasa si Brandon ng libro habang walang pang-itaas na saplot dahil kalalagay lamang ng bandage sa kanyang braso. Nang makita niya si Vivian, nagtataka siyang napatingin sa dalaga. Akala ko, sa guest room ko ay papatulog ngayong gabi. Bakit hindi ka pa natutulog? Hindi naman nakasagot si Vivian dahil naunahan na siya ng kanyang pagiging emosyonal. Naiyak na lamang siya sa harapan ni Brandon, kaya naman napatayo na lamang ang binata upang lapitan siya. Huwag ka nang umiyak. Hindi naman ako nabarilo o nasaksak. Hindi malalim yung bubog. Sorry, Brandon. I'm so sorry. Wala kang kasalanan doon. Maliit na sugat lang to.
Kung sa'yo tumama yung bubog na yon, baka mas malala pang nangyari. Malambing na sagot naman ni Brandon habang pilit na pinapatahan si Vivian. Nang kumalma na ang dalaga, agad na nilang inayos ang kwarto dahil may mga naiwan pang alikabok sa paligid, dala ng pagpasok ng mga tao kanina. Mukhang hindi na kasi nakayanan ng mga katulong ang antok, kaya naman nakatulog na sila. Bilib pa nga si Vivian dahil sa kabila ng ingay ng mag-asawang nag-aaway, nagawa pang matulog ng mahimbing ng mga katulong. Iwan mo ng mga yan. Sinamanang nang maglilinis bukas. Kalmadong sabi ni Brandon habang pinapanood si Vivian na nagwawalis. Hindi pwede. Sabi ng doktor, dapat raw palaging malinis rito sa kwarto mo dahil baka maimpeksyon ang sugat mo dahil sa mga hindi magandang bagay dito. Napailing na lamang si Brandon sa kanatawa dahil mukhang hindi niya na mapipigilan si Vivian. Napalingon naman ang binata sa orasan at nakitang mag-aalas 3 na ng umaga at hindi pa natutulog si Vivian. Bakas na rin ang pagod at stress sa mukha niya, dala ng kakaiyak. Hindi na rin naman nagtagal si Vivian sa pagwawalis at naghanda na rin siya sa kanyang paglipat sa kabilang silid. Pero bago pa man siya umalis, natigil muna siya dahil sa pagtawag ni Brandon. Vivian, sandali lang. Mabilis na lumakad ang binata palapit sa dalaga at agad niyang hinawakan ang isang kamay ni Vivian. Ang isa kasing kamay ni Vivian ay may kargang mga damit na siyang gagamitin ng dalaga pagkatapos mag-shower sa tutulugan niyang guest room. Mabilis na hinila ni Brandon si Vivian palapit sa kanya at agad na siniil ng halik ang dalaga. Nagulat man sa ginawa ni Brandon, hindi naman tinangka ni Vivian na pigilan ito. Nagpaubaya na lamang siya rito na para bang nawala na ang lahat ng lakas sa kaniyang katawan. Para bang uhaw na uhaw sila sa isa't isa at matagal nang nagpipigil. Sa huli, tuluyan na ngang nabitawan ni Vivian ang kaniyang mga hawak upang isabit ang kanyang mga kamay sa leeg ni Brandon. Walang Vivian na natulog sa guest room noong gabing iyon. Kinabukasan, hiyang-hiya pa ang dalawa habang kinakarga ng mga trabahador ang mesang nasira nila. Naiilang na tumikhim si Matias. Si Feliz naman ay namumula pa ang mga pisngi habang halos hindi makatingin kina Brandon at Vivian. Hindi ko alam kung anong pinaggagawa niyo, pero pwede namang sa kama, Brandon. Nasira pa tuloy ang mesa. Bulong niya sa kanyang anak. Natatawa namang napakamot ng ulo si Brandon habang pinapanood ang mga tauhan nilang karga ang mesang ginagamit niya sa pagdodrawing. Hayaan mo na, Feliz. Mabuti na rin at mesa ang nasira. Hindi ang kama. Mas mahal yon. Habang pulang-pula ang mga pisngi ni Vivian, wala na siyang ibang nagawa kundi ang magtago sa likod ni Brandon dahil sa hiya. Ni hindi nga siya makagalaw ng maayos dahil masakit pa ang kanyang mahiwagang perlas. Bad timing pa nga naman dahil ang araw na yon ang pinili pang pagkakataon ng kanyang pinsan upang dalawin si Vivian sa mansyon ng mga Sandoval. Alam ni Vivian na puno na ng pag-aalala ang kanyang mga magulang dahil sa narinig na balita tungkol sa kanilang nalalapit na kasal at hindi ni Lander. Ang sagot kung bakit hindi sila tumutol ay dahil halos magdiwang pa nga ang buong pamilya ni Vivian matapos malamang hiwalay na sila ni Lander. Gayunpaman, hindi pa rin talaga sila mapakali, lalo na at nakarating na sa kanila ang insidenteng nangyari. Ano bang nangyari sa'yo? At bakit ka pa ika-ikang lumakad? Ha? Huwag mong sabihing sinaktan ka talaga ng Lander na yon. Inis na tanong ng pinsan niyang si Gina. Napalunok naman ng laway si Vivian dahil sa tanong ng kanyang pinsan.
Nag-exercise kasi ako kahapon. Mukhang matagal na nung huli ako nag-exercise kaya sumakit ang katawan ko. Alibay niya, saka napalingon kay Brandon na tahimik lamang sa gilid at nagpipigil ng ngiti. Pinandilatan niya ng mata ang binata upang bantaan ito. Ganun ba? Sa bagay, hindi ka naman sporty noon pa man. By the way, nag-aalala na sina tita sa'yo. Alam mo ba kung wala ako, ay baka sumugod na ang daddy mo dito? Ay mabuti na lang at nag-usap pa rin sila ni Tito Matias tungkol sa nangyari. Gusto lang ni Tito na siguraduhin na wala kang kahit na anong galos sa katawan. Pero mukhang totoo nga na niligtas ka ng knight in shining armor mo. Napalingon naman si Gina kay Brandon na para bang nangaasar. Pagkatapos magmerienda at makumpirmang okay naman si Vivian, naisipan rin ni Gina na umalis na at ipasa naman sa nag-aalalang mga magulang ni Vivian ang balita. Dahil sa nangyari, naisipan nilang ilayo muna si Lander kina Vivian at Brandon. Ipinadala nila si Lander sa kanilang malayong guest house at balak namang sumunod doon ni Feliz upang samahan ang kaniyang anak. O sige na pinsan, mauuna na ako. Mukha kasing pagod na pagod ka pa dahil sa exercise niyo. Pangaasar niya bago nagmamadali ng tumakbo palabas ng mansyon. Napabuntong hininga na lamang si Vivian dahil sa pangaasar ni Gina. Pagkabalik niya kay Brandon, bahagya niyang hinampas sa braso ang binata. Kasalanan mo to eh. Reklamo niya, saka napaupo na lamang sa tabi ni Brandon. Natawa na lamang ang binata sa dalaga, saka napatayo upang agad nakargahin si Vivian. Napahiyaw naman ang dalaga sa gulat habang karga-karga siya ni Brandon na parabang bagong kasal. Kailangan mo pang magpahinga. Hayaan mo munang ako naman ang mag-alaga sa'yo ngayon. Napalingon naman si Vivian sa paligid dahil sa hiya, ngunit mabuti na lamang at walang tao. Kinarga siya ni Brandon papunta sa kanilang kwarto at maingat na nilapag sa kanilang kama. Ilang beses niya ring sinaway ang binata dahil baka bumuka ang sugat nito, ngunit hindi nakikinig si Brandon. Maingat niyang nilapag si Vivian sa kanilang kama. Maya-maya pa, may hinalughog ito sa kaniyang drawer at agad niyang inabot kay Vivian ang isang malaking peraso ng papel na nakarolyo. Nang buksan ito ni Vivian, agad na naluha ang kaniyang mga mata. Ito lang naman kasi ang sketch ni Brandon sa dream house na tinutukoy niya noon. Isang bahay na may simpleng laki na sapat lamang sa isang munting pamilya. May kulay blue na bubong, man-made running water na siyang mas nagpapaganda sa bahay na pinalilibutan rin ng mga puno at isang maliit na farm. At higit sa lahat, isang terrace kung saan matatanaw ang magandang view ng paligid habang nagkakape. Naluha na nga lamang si Vivian. Tugmang-tugma ang ginawa ni Brandon sa mga description na kanyang sinabi. Sa totoo lang, mas pinaganda pa ito ng binata. Para bang nabigyang buhay ang isang imahinasyon ni Vivian. Hindi niya alam na magiging ganito siya kasaya na makatatanggap ng isang drawing mula kay Brandon. Vivian, ano sa tingin mo kung sa US na tayo magpakasal? Doon na rin natin itayo ang bahay na yan. Agad na napalingon si Vivian nang marinig ang sinabi niya. Buong akala niya, isa lamang itong guhit na regalo ni Brandon. Hindi niya inaasahan na balak pala talaga nitong itayo ang bahay at higit sa lahat. Ano? Gulat niyang tanong habang nakatingin kay Brandon. Alam niyang nakatakda naman talaga silang maikasal, ngunit iba ang pakiramdam niya sa tanong ngayon ng binata.
Para bang may saya sa puso ni Vivian na hindi niya naramdaman noon kahit na ilang beses rin nilang pinag-usapan ang tungkol sa kanilang kasal. Napakamot naman ng ulo si Brandon at parang nahihiya pa. Naisip ko lang naman, wala na rin namang dahilan pa para manatili tayo rito, di ba? Hindi ko maiwasang mag-imagine kung ano ang magiging buhay natin ang magkasama. Gusto ko ng ganoon kapayapang buhay. Brandon, talaga bang gusto mo akong maging asawa? Tumango si Brandon habang nakangiti. Oo, bakit? Ayaw mo? Hindi naman sa ayaw ko. Utal niyang sagot habang pilit na tinatago ang muling pamumuo ng mga luha sa kanyang mata. Agad namang nagpanik si Brandon nang makitang umiiyak na naman si Vivian. Mabilis niyang nilapitan ang dalaga. Sorry, hindi ko lang inasahan. Akala ko matatapos na ang lahat ng meron tayo pagbalik natin sa US. After all, ako ang gumulo sa tahimik mong buhay doon. Kung hindi kita pinuntahan, di sana hindi rin nangyari ang lahat ng ito. Umiling si Brandon, saka siya niyakap. Wala akong pinagsisisihan. Dahil sa'yo, nagkaroon ako ng bagong mundo. Mas masaya at mas makulay. So payag ka rin bang samahan ako sa bagong mundong yun? Oo naman. Kahit saang lupalop pa yan ang mundo, sasamahan kita. Nagpatuloy lamang sila sa pag-uusap tungkol sa mga magiging plano nila sa US. Habang magkayakap sila sa kanilang kama, masaya nilang pinaplano ang mga lugar na gusto nilang puntahan, mga pagkaing gusto nilang kainin, at kung ano-ano pa, hanggang sa nakatulog na nga lamang sila ng magkayakap. Pagkatapos ng ilang oras, naunang magising si Vivian. Tulog na tulog si Brandon sa kanyang tabi, kaya naman napangiti na lamang si Vivian. Maingat na lumabas si Vivian upang kumuha ng panibagong mga bandage para sa sugat ni Brandon. Ngunit hindi niya inaasahan na makakasalubong niya si Feliz na paalis na rin at mukhang susundan nga talaga si Lander. Aalis na po kayo. Mag-iingat po kayo. Tinitigan lamang siya ng Donya. Ilang segundo itong nag-alinlangan hanggang sa nagawa na rin itong magsalita. I'm sorry, Vivian. Sorry sa mga nasabi ko sa'yo kagabi. Nabanggit na rin sa akin ni Brandon na gusto niyang tumira sa US kasama ka. Pumayag ka ba? Opo. Ibinalik mo rito si Brandon. Pero ikaw rin pala ang kukuha sa kanya paalis. Kinabahan si Vivian. Akala niya may mga bibitawan na naman itong masamang mga salita. Ngunit nagkamali si Vivian. Malalim na huminga si Feliz. Hindi ako nagpakaina kay Brandon. Simula pa man noon. Alam kong pansin mo yun. Lahat ng ito nangyari hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa mga pagkukulang namin ni Matias. Sa pamamahay na ito, kami ni Lander ang mahina. Hindi rin ako kasing talino ng asawa ko o singgaling niya sa negosyo, kaya naman ako lang ang kakampi ni Lander. Akala ko tama na ang desisyon ko. But I realized, hindi ko pa rin pala naituon ang anak ko sa tamang landas. Yung plano niyong mag-US, ituloy niyo kung doon kayo sasaya. Pero isa lang ang hiling ko sa'yo, Vivian. Napalunok naman si Vivian habang inaabangan ang susunod na sasabihin ni Feliz. Maging masaya kayo ni Brandon at ibigay mo sa kanya ang pagmamahal na hindi ko na naibigay noon. Pagkatapos niyang magsalita, dire-diretso na itong umalis habang hila-hila ang kaniyang maleta. Habang nakatayo naman si Vivian, hindi niya maiwasang mapangiti habang umiiyak. Isang tipid ngunit genuine na ngiti ang iniwan ni Feliz kay Vivian bago ito tuluyang pumasok sa kotse.
Nagpatuloy naman si Vivian sa pagkuha ng mga bagong bandage. Pagkatapos ng nangyari, mabilis na umusbong ang panahon para kina Brandon at Vivian. Pagkalipat nila sa US, habang naghahanda sa kanilang kasal, tuloy-tuloy pa rin ang construction para sa kanilang dream house. 2 buwan matapos silang lumipat sa US, nangyari ang kasal na kanilang pinapangarap. Simple lamang iyon, ngunit isa ang araw na yon sa mga pinakamasayang araw nina Vivian at Brandon. 1 buwan pagkatapos ng kanilang kasal, natapos naman ang kanilang bahay. Naging emosyonal si Vivian noong araw na yon at panay ang pag-iyak sa labas ng kanilang bagong titirhan. Ang hindi niya alam, epekto rin pala yon ng kanyang pagbubuntis. Katulad ng kanilang pinapangarap, naging payapa ang kanilang munting pamilya. Ngunit, ilang taon ang lumipas, hindi inasahan ni Vivian ang isang pangyayari na magdudulot ng labis na takot sa kanya. Mami, do you think Daddy will like my gift? Usisa ng bunsong anak niyang si Bettina habang naglalakad sila papasok sa gate ng kanilang bahay. Oo naman, basta pagpasok natin, kakanta tayo agad ng happy birthday para kay Daddy. Kasalukuyang karga ni Vivian ang cake para sa birthday ni Brandon. Nagkunwari lamang silang magja-jogging, ngunit ang totoo, kinuha nila ang in-order nilang cake para i-surprise si Brandon. Hawak naman ng cute na si Bettina ang kanyang inihandang regalo, habang ang panganay na si Vincent ay hawak ang kamay ng kanyang bunso. Habang nakatingin sa dalawa nilang anak, nanlambot ang puso ni Vivian. Proud siyang napalaki nila ni Brandon ng maayos ang kanilang mga anak. Ngunit agad rin namang naglaho ang tuwang iyon nang biglang tumambad sa kanilang harapan si Lander na mukhang paalis na rin. Nanigas lamang si Vivian sa kanyang kinatatayuan at agad na binalot ng takot. Ang mga anak naman niya ay inosente lamang na napatingin dahil hindi nila kilala si Lander at ito ang first time na nakita nila ang kanilang tito. Isang malungkot na ngiti lamang ang pinakita ni Lander bago ito tuluyang lumampas sa kanila at lumabas sa gate. Dahil doon, nagmamadaling pumasok si Vivian sa kanilang bahay sa takot na baka may ginawa na naman si Lander habang wala sila. Ngunit, nadatnan lamang ni Vivian si Brandon na nagpupunas ng luha habang tinitingnan ang isang snow globe na may magandang tunog. Nang makita ni Brandon si Vivian, ay agad na tumungo ang tingin niya sa cake. Kasunod naman ni Vivian ang kanilang mga anak. Mami naman, di ba sabi mo nang practice natin, last ka papasok pagkatapos namin kumanta ng happy birthday? Uwi ka ni Bettina, ngunit mabilis ring napatakip ng bibig ang bata matapos makita ang kaniyang ama. Oops! Biglang wika niya saka nagtago sa likod ng kanyang kuya Vincent. Akala ko magja-jogging kayo. May ginawa ba si Lander sa'yo? Natawa naman si Brandon dahil sa kanyang asawa na labis na nag-aalala. Iyan ba ang pinag-aalala mo? Nabuking patuloy ang surprise niyo. Biro niya sa kanilapitan si Vivian upang yakapin. Huwag ka nang mag-alala. Walang masamang ginawa si kuya. Nagulat din ako dahil bigla siyang dumating. Pero pumunta lang siya para humingi ng tawad at batiin ako. Saka, niregalo din niya itong snow globe na binili naming magkasama sa ibang bansa noon. Noong maliit pa kami. Noong okay pa ang lahat. Talaga ba? Tanong niya sa kanapahinga ng malalim. Natawa naman si Brandon, saka mas mahigpit na niyakap si Vivian. Daddy, nag-practice po kami ng song ni Kuya para sa birthday mo. Singit ni Bettina, dahilan upang maagaw nila ang atensyon ng kanilang mga magulang.
Nagsimula namang kumanta sina Vincent at Bettina ng happy birthday song para sa kanilang ama. Sumayaw-sayaw pa nga sila dahilan upang matawa sina Brandon at Vivian. Hindi ko yan tinuro sa kanila. Happy birthday po, Daddy! Biglang sigaw ng magkapatid sa katumakbo palapit kay Brandon upang yakapin ang kanilang ama. Mommy, bakit ka po naiiyak? Nag-aalalang tanong ni Vincent sa kalumapit sa kanilang ina. Maging si Brandon, biglang nag-aalala nang makitang umiiyak siya. Sorry, sobrang saya ko lang. Dahil sa kanyang sinabi ay napayakap na lamang si Brandon sa kanya. Ganoon rin ang ginawa ng magkapatid. Pasensya na, dahil hindi ako nakapag-text na nandito si kuya. Nag-alala ka pa tuloy. Saad niya sa kapinapatahan na si Vivian. Huwag ka nang umiyak. Hindi ko ilalagay ang sarili ko sa kapahamakan. Promise ko yan noon, di ba? Mommy, wag ka na pong umiyak. We love you po. Malambing na sabi ni Bettina sa kaniyakap si Vivian. Mahal na mahal ko kayong lahat. Habang yakap ang kanilang nabuong pamilya, ramdam ni Vivian ang saya. May kalakip na takot dahil ayaw na niya na mawalay pa sa mga taong nagbibigay sa kanya ng rason upang ipagpatuloy ang buhay. Ang mga taong nagbibigay ng kulay sa mundo niya na dati ay puno ng dilim. Nagkatinginan na lamang sila ni Brandon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mas ipinaglapit sila ng tadhana. Walang kamalay-malay si Vivian at Brandon na sa isa't isa pala nila mahanap ang tunay na pagmamahal na kanilang kailangan. Ngayon, hindi lamang sa kanila mananatili ang pagmamahal na yon, katuwang rin nila ang kanilang mga cute at mapagmahal na anak. At ang tanging nais nilang mag-asawa ay ang mapalaki sila Bettina at Vincent ng maayos. Wakas.